Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong katanungang medikal. Pulikat, muscle cramps, bakit ba Yes. nagkakaroon nun? Maraming rason, Tita Winnie. Pwedeng pagod na ka na kasi. So, nagkakaroon ng fatigue. So, nagpupulikat ka. Pagod na pagod. Yes. Lagi naman ako naglalakad. Yan nga eh. Pag kayo ay naglalakad, anong ginagamit mo? Muscle, Oo. pati buto. Ano ang nakabalot o ano ang dumadaloy sa gitna ng mga muscle? Yung mga ugat, arteries, nerves, and veins. Okay. So, kung na-overuse mo siya, syempre, nagsasuffer itong muscle, nagko-contract. Pag nag-contract siya, sinong sinasakal niya? Ugat. So, pag sinakal mo yung ugat, ano nangyayari? Nababawasan ang daloy ng dugo. Pwede rin ba, Doc, na ito ay yung overusage? Yes. No? Pwede bang hindi nagamit? Like, kasi example ko yung sarili ko, matagal akong flats, Yes. always flats ang footwear ko. Biglang nag-event. Yes. Kailangan kong mag-stiletto, mag-heels. Nung naglalakad na ako, parang naninigas yung calf ko. Mismo. Kaya nga, itong tinatawag natin, kailangan mo ng warm up. Ay, may war. Hindi ba? Dahil parang Kahit magsuot ng sapatos? Oh, bakit? Kasi effort yan. Para kang nakatipto, Tita Winnie. Correct naman. Tapos lalakad ka, babalanse mo pa sarili mo. Oo, Di ba? oo. So, yung timbang sa paa, sa talampakan, pati sa gastrocnemius mo sa muscle, kaya nagkakaroon ka ng cramps. Sa paa lang ba nagkaka-muscle cramps? Hindi. Maski nasaan po na may muscle, ay pwedeng magkaroon ng muscle cramps. Yes. Kaya nga itinatawag natin itong muscle cramps dahil mas magka-cramp yan yung tinatawag na skeletal muscle. Okay. Ang skeletal muscle kasi voluntary muscle. Gusto natin itaas ang kamay, maglakad, tumakbo, and everything. Now, binanggit mo na dito yung malamig, yung muscle mo pa, kumbaga hindi pa warmed up. Ako binanggit ko yung parang pagod, pwede rin. Yung binanggit mo kanina nung start tayo, kulang ng tubig. Yes. Dahil kung dehydrated ka, ano ang magpupush sa muscle para mag-contract? Diba? Kailangan talaga ng tubig. Minsan naman, nagsusuka tayo, nagdudumi ng tubig. Ano nangyayari? Nawawala yung tinatawag na electrolytes sa ating katawan. Okay. Pwede ka rin mag-muscle. Naranasan mo na ba yung nagdudumi ka ng tubig, nakailang diarrhea ka na, 6 to 7 times. Bigla na lang parang lupaypay ang katawan mo, tapos biglang nagka-cramps itong balikat mo, sa braso mo. So, ibig sabihin, kailangan i-replenish ko. Yes, yung kaya nga nawawalang sabi tubig. natin mag-oral rehydration solution ka. So, ngayong mainit ang panahon, mas prone ang mga hindi ganong umiinom ng tubig pagka sa cramps? Yes, dahil tayo ay nagkakaroon ng third space loss, pawis, laway, ihi, dumi, 'di ba? Tapos hindi ka bumabawi sa pag-inom. Di syempre, magkakaroon ka ng dehydrated state. So, pwede kang mag-cramps. Now, tayo ay naglalakad, sabihin natin sa ilalim under the sun, ilalim ng araw. Bigla ka na lang nagkaroon ng pagpupulikat sa paa. Dahil nga, dehydrated ka. Kung malamig ang panahon? Pwede rin Pwede yan. rin? Extremes of temperature. Malamig ng panahon at sobrang mainit at nagdi-dehydrate ka. Meron mga sakit ba na nagdudulot ng muscle cramps? Well, itong unang babanggitin ko, hindi siya sakit. Normal na pangyayari pagbubuntis. Oo nga. Di ba? Oo. Well, kasi sa pagbubuntis, Nagmamanas kasi ang buntis. namamanas, plus kayo po ay kumakain at nabubuhay para sa dalawa. Sarili mo at kay baby. Oo. 'Di ba? So, mas mataas ang demand mo. Yes. So, i-supply mo ang demand. Pagkain, liquid, at mga protina at bitamina. Hindi kaya, pwede rin ba dahil sa bigat ko? Pwede rin po, dahil yun nga, hindi ka sanay na ganun ang timbang mo. Oo. At yung muscle mo, kumbaga, istruktura mo ay built sa timbang mo lang. Dati, oo. Yes, oo, pwede yan. Kaya oo. makikita mo, ang pagpupulikat, pagmamanas ay na dumarating from the second trimester hanggang mag-birth.
Third trimester. Diabetics. Of course, meron yan. Kasi yung nerve, remember, Tita Winnie, yung neuropathy, may mga pasyente tayong nagkakaroon ng pamamanhid, yung parang may gumagapang na langgam sa paa at sa talampakan, ano? So, ibig sabihin, meron tayong blood flow problem, nerve flow, conduction problem din. Minsan, epekto rin ng gamot. Ay. Okay? May mga gamot kasi nawawala ang ating mga electrolytes. May mga diuretics. Okay. Di ba? Narinig mo na yung salitang furosemide, spironolactone. Ito po ay pampaihi. So, nababawasan ng sodium, nababawasan ng potassium. So, nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Yun. So, kailangan, pagka may mga ganyang gamot, dapat doble ang inom ko ng tubig. Dapat aware ka rin kung anong epekto at siguro sinabihan ka na ito ay iinumin mo lang itong takdang panahon. Oo nga. Hindi siya forever. Correct. Okay? Oo. So, alam mo dapat yan. So, kung ikaw ay may potassium sparer o nawawala ang potassium, sabi naman potassium loser, magbawi tayo ng kaunti. Meron naman tayong mga potassium-rich food eh. Last na lang, Doc. Bukod sa tubig, may pagkain ba para makatulong na hindi mag-muscle cramps? Maraming pagkain kasi na iba't ibang mga component, ano? Calcium mula sa gatas, magnesium mula sa malunggay, potassium galing sa saging. Yeah. So, ito yung mga pagkain. So, i-maintain lang natin, Tita Winnie, yung tama, sapat na hydration natin. At sinabi mo nga, sabi ko nga dito sa iyo, stretching before mag-heels, before mag-exercise, after. Even after. After. Ayan. Naku, nabitin po ba kayo? Nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan nyo lang po ako sa Facebook, sa TikTok. I-type, search lang po ang ating username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang pang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.